Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoon Diyos, ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, ang mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, inarangal. Nagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan sa amin, na nagaling ng mga kasalanan.
sanlibutan. Ang aming kahilingan, ikaw na naluluklod sa kanang naman. Maawa ka sa pagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Alang Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inawang kagandahan loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay taguid sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at puminis mula sa ketong ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamurin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay, nakasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may tapat, hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumaini po ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinulubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita, sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng
pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang Diyos na buhay, palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po. Sa mga nanonood po sa atin ngayong oras na ito, saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan, gabayan at basbasan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa atin hong ebanghelyo, narinig po natin ang 10 kitongin na lumapit kay Jesus. At gayon din, sa unang pagbasa, sinaaman na mayroon ding ketong. Lahat po siguro sa atin ay nagkasakit na. Sapagkat parte naman ho, bilang tao, ay habang tayo ay nagkakaedad, tumatanda, nangihina ang katawan at nagkakasakit. Yung iba ho ay malubha, yung iba ay grabe, yung iba naman ay simpleng sakit lang. At siguro ho, halos lahat ho naman ng, hindi naman halos lahat, yung iba na nagkakasakit ay gumagaling. At siguro isa lamang ho sasabihin ko, ang isa naman ho sa pinakamasakit, gamuting sakit, ay sakit sa bulsa. Lahat ho siguro tayo may problema na yan. Ano? Ay kahit sinong doktor ang puntahan ay walang maipayo nagamot. Natural sa atin na pag tayo ay gumaling, tayo ay magpasalamat. Pero wala ho siguro sa atin ang nagkasakit na nagpasalamat sa Diyos ay salamat sa Diyos, may sakit ako. Salamat sa Diyos at namatayan ako. Wala naman ho siguro. Sapagkat kita naman ho ninyo pag nagpapamisa, karamihan ay petisyon. Marami tayong mga hinihingi. Pero sana ho, mas madami ang atin hong ipagpapasalamat. Sapagkat sa ating ebanghelyo, 10 ang pinagaling, iisa ang bumalik. Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Nung nangangailangan, 10. Nung natupad ang kailangan, iisa na lamang. Hindi ba't parang ganyan din ho tayo? Kapag umukay ng kalagayan, kapag tumubo na uli sa negosyo, kapag gumanda na uli ang pakiramdam, nakakalimutan na ho nating magpasalamat. Gratitude is the best attitude. Isa hong nanay, ang ginabi ng uwi galing sa trabaho. At pag-uwi ho niya, may nakita ho siyang note dun ho sa labas ho ng rep nakakapit. At ang nakasulat doon ho ito, Inay, naglinis ako ng bakuran, 50 pesos. Inay, naghugas ako
ng pinggan, another 50 pesos. Tulog na kasi yung bata eh. Pahabol, inay. Naglinis ako ng aking room. Isinama ko na ang sa inyo. Another 100 pesos. Nagmamahal, masunurin ninyong anak. Bago matulog, ang ina, nireplyan. Masunurin kong anak. 9 buwan kitang dinala sa sinapupunan, libre. Nagkasakit ka't dinala sa ospital, libre. Nung ikaw ay humingi ng pagkain, libre. Nung tayo'y namasyal, kung ano-anong mga itinuro mo, binili ko, libre. Hindi sa nanunumbat ang ina na ito sa kanyang anak. Ngunit ipinapaalala sa atin ng kwento ng Ebanghelyo at kwento ng bata na ito na hindi lamang ho tayo sa paghingi magaling, kung hindi tayo rin sa pagpapasalamat. Kaya very powerful ho. Simpleng salita. Thank you. Sa mga mag-asawa, kahit kayo'y mag-asawa na, pinasasalamatan pa rin ba ninyo ang inyong asawa? Siguradong hindi na. Ang mga anak, pinasasalamatan pa ba ninyo ang inyong mga magulang? Hindi naman no, kailangan magpasalamat natin dahil malaki ang nagawa sa atin. Yung simpleng bagay. Thank you. Yung iba naman, talagang pasalamat na pasalamat dahil namatay ng asawa at makakapag-asawa na uli. Ay, salamat. Mapapalitan na din. Sa haba naman ng pinagtiis ko diyan, ay, salamat. Ang taong marunong magpasalamat ay ang taong marunong kumilala. Bakit hindi bumalik yung siyam? Marahil sa sarili nila hindi pa sila magaling. Marahil yung siyam ay hindi bumalik sa kadahilan ng hindi nila kinilala ang kabutihan ni Jesus. Kaya ho tayo, bakit hindi tayo nagpapasalamat? Sapagkat hindi natin kinikilala ang Diyos na napakaraming biyaya na tinanggap ho natin sa ating buhay. At ikalawa, bakit hindi tayo nakakapagpasalamat minsan sa Diyos? Sapagkat iniisip natin na obligasyon ng Diyos na ibigay ang nararapat sa atin. Anong dahilan? Ako na may mabuti, ako na may mabait, ako'y gumawa ng kabutihan, marapat lamang na ang Diyos ako ay bigyan ng biyaya. Para hubang obligasyon ng Diyos. Ganyan din ho tayo sa ating kapwa, sa ibang tao. Hindi tayo nagpapasalamat. Bakit? Obligasyon naman ng mga yan, tulungan ako. Obligasyon naman ng mga yan. Dati, obligasyon. Kahit ba obligasyon, hindi na tayo nagpapasalamat. Mahirap kapag wala ho tayong utang na loob. Ano sabi sa isang salmo? Give thanks to the Lord. Be grateful always to the Lord. Bakit hindi tayo nagpapasalamat? Kasi ang alam natin, ito'y pinaghirapan ko, ito'y sa sarili kong sikap, ito'y sa sarili kong tiyaga, ako'y nagpagod dito. Hindi ho tayo nagpapasalamat. Pakisabi yun sa inyong katabi, magpasalamat ka naman. Nakita ninyo, ayaw magsabi, ayaw magpasalamat eh.
Yun ang mensahe ng ating ebanghelyo. At yung nagpasalamat ho dito, ay dayuhan pa. At alam naman ho natin, yung dayuhang ito, siguro yung siyam, ito yung mga Hudyo, na parang iniisip ng mga Hudyo, ay si Jesus ay yan na may kababae natin, natural na dapat tayo pagalingin. At hindi lamang naman ho, yung pinagaling ni Jesus ay yung ketong pinagaling ni Jesus at isinave yung mga gumaling na ito saan? Sapagkat pag may ketong ka, ay ikaw ay inihiwalay, baka ikaw ay makahawa. At abay, malungkot ho talaga naman pag mang-isa. Kaya wala hong nalapit eh. Kawawa yung mga ketongin dito. Iniiwasan. Kayo ba naman? Gusto ba ninyong kayo iwasan? Ikaw nga lamang, umubulaang yung katabi mo, hindi ka na mapakali. Samantalang pag dati humatching, ang sinasabi ay, God bless. Ngayon, pag humatching, COVID. Kaya ikaw, takot na takot. Iniiwasan. Ganyan din yung ketong, pinagaling ni Jesus. Ngayon, pwede ka nang makisalamuha. Matututo tayo magpasalamat. Yan ay maliliit na bagay. Pasalamat po natin sa Diyos. Ito ang kwento ng isang spiritual writer, si John Henry, ay talaga naman hong napakabanal. Bakit? Sabi niya, minsan sa buhay niya, siya'y ninakawan. Nung siya'y manakawan, ano sabi niya? Salamat sa Diyos at ako ay nanakawan. Salamat sa Diyos at ako'y nakatulong. Salamat sa Diyos at ninakawan lang ako, hindi ako sinaktan. Hindi ako pinatay. Iba siguro, ganyan din. Ay, salamat at hindi ako sinaktan. Pero yung iba sa inyo, nagpasalamat ba? Ay, Lord, salamat, ako'y nanakawan. Salamat sa Diyos at ako'y nasunugan. Wala naman nung ganun eh. Kaya ugali na ho natin dapat. Ang tayo ay magpasalamat. Kaya ang banal na misa, Eucharistia, ibig sabihin ay pasasalamat. At ang pasasalamat ay nagsisimula sa pagkilala. Kilalanin natin ng Diyos na siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya at mabubuting bagay. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos naming Ama, sa pamagitan ng iyong anak, pinupukaw mo ang aming mga puso tungkol sa pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa diwa ng pasasalamat, kami ay dumadalangin. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Sa diwa ng pasasalamat, magkaisa nawa kaming iyong simbahan, tungo sa pagtataguyod ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang sila'y makapaglingkod sa sambayanan ng may pusong mapagpasalamat sa iyo. Mapagtanto nawa nilang kung wala ka,
wala rin silang maipangyayaring tunay na matagumpay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Itinataas namin sa iyo, aming Ama, ang mga kapatid naming katutubo at silang mga lubusan ang pagkarukha. Tulungan mo kaming maipangyari ang iyong kalooban sa kanilang buhay sa pamagitan ng anumang tulong na aming maihahandog sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pagtatalamitam ang mga yumao naming umaasang humimilay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos sa nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Pagpanibaguhin mo, O Ama, ang aming puso, isip at kalooban upang sa tuwina ang aming pag-iral ay uminog lamang sa pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pwede na pong tumayo ang may nais mag-alay. Purpuri ka, Diyos sa aming kasalitan, mula sa katas ng puso ng Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap namin pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan loob, kami iyong binukod, upang ngayon may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal na makaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na niliyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Ay sa ni Presko naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na.
Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawa mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ang lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apa sa amin ang kaharian mo. Ito sa lupa para ng sa langit. Yan kami ngayon ang aming kakanin. Sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at iadyam kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo ngayon mga aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Maminamahal ko mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagalis sa makasalang sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaaniyahan sa kaniyang
banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami yung pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Inilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakisa ng ating banal na pagdiriwang, sa mga nag-serve sa umagang ito. Maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa paggagawad ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo't ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo't subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo't bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat, kasama ng po ang inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y nayalay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Have a blessed Sunday po sa ating lahat.